So, hello guys. Kakadating lang namin sa Danang International Airport. So, ang una naming ginawa dito, bumili kami sa Klook ng SIM card. So, yung SIM card na yon nagkakahalaga ng 313 pesos isang SIM card. High-speed internet na siya and 7 gig per day for 7 days. So, sobrang sulit niya. Medyo nahirapan lang akong hanapin siya. Pero nasa may labas lang siya ng airport sa may glass na building para ma-redeem nyo yung SIM card. Ito nga pala yung CR nila dito. Nag-withdraw agad kami gamit yung GoTime kasi mababa yung fee nila. So ngayon, kararating lang namin dito. Dito na kami dumiretso sa Sontra Night Market. After namin mag-arrive sa Danang International Airport, nag-grab na kami papunta dito. Muna sa night market kasi balak namin pupunta muna ng Airbnb, tas pupunta naman ng night market, tas babalik sa pinag-stayan namin. So pabalik-balik. Kaya kahit may luggage, dito muna kami nag-food trip. Then, pabalik na kami ng Airbnb. So yung trip dito from Danang International Airport around 20 minutes lang. Sobrang lapit lang din. Itong Sontra Night Market hanggang Airbnb namin, 5 minutes lang siya. Kaya sobrang lapit. 2,000 BNB. So naghahanap kami ngayon ng makakainan. Kung saan masarap kumain. Look. Siyempre gusto ko yung may rice. Nakaiba yung barbecue nila. Then, ayun na nga, busog na kami sa pagkain sa Sontra Night Market. Nandito na kami sa aming tinutuluyan na Airbnb. And would you believe guys, 1,000 per night lang dito kung i-convert sa peso. Kumpleto na siya, may swimming pool, 5 minutes walk away lang sa Danang Beach. Saka sa mga night market. Abangan nyo guys yung full room tour namin sa Airbnb sa Danang. Then kinaumagahan, ito na, nag-grab na kami papunta sa Bana Hills. Around 700 yung grab namin papunta dito. Ito naman yung CR nila dito sa Bana Hills. 40 minutes away lang sa aming tinutuluyan sa Airbnb. So ang entrance dito, ito nga pala yung isa sa pinaka-longest na cable car. Dito nga pala to sa Danang, Vietnam. So ang ticket sa Klook kami nag-book, nasa 2,000 per head. Balikan na siya, may access ka na sa French Village. Then bago kami sumakay ng cable car, kakain muna kami. Tapos eto. Wow, mukhang masasarap dito. So ayan na. Sun World Bana Hills. Sabi nila ito daw yung parang Disneyland dito sa Vietnam. So may mga rides dito. Kita nyo guys, ang dami ng turista oh. Uy, free taste sana. Free taste? Can I get one? Okay, thank you. Free taste. Sabi ang Bana Hills oh. Ang sasarap ng pagkain nila dito guys. So nandito na nga kami. Wow, walang pila. Wow. Oh, hi sir. Hi, thank you sir. Bạn ơi, đâu mời cho anh bây giờ đây. Bạn ơi, đi vô bên Nam mà đi ghé bên Hiếu Tí. A few moments later. Vừa trả như lên đây thì chịu rồi. Lên đây thì tịch rồi. Lên đây đó. So ito yung first stop. After namin sa Golden Hand Bridge, may another cable car ulit tayo. Papunta naman to ng French Village. Ai chụp đẹp tới bữa hai. Malawak itong Bana Hills guys. Maraming pwedeng picturean. So ito muna,
Naghanap muna kami ng makakainan. 350,000 Vietnamese dong. Only na siya, buffet na siya, Indian and European cuisine. After kumain, sumakay naman kami sa Alpine Coaster dito sa may Bana Hills. Wow! Nasa 180 pesos lang siya. Saklok din kami nito nag-book and sobrang ganda niya. Sobrang lamig saka sobrang foggy. Kita nyo yung view na yan guys. Isa ito sa mga bucket list na kailangan nyong mapuntahan dito sa may Bana Hills. Sobrang sulit niya at sobrang ganda. Meron ding free indoor attraction gaya nitong Jurassic World at mga libre at nakakaaliw na show. Ay, video pala. Nag-rent din kami ng motor dito. 270 pesos lang per day. And yung gasolina, 3 liters, 68 pesos lang. Sobrang sulit ng renta ng motor kasi sobrang tipid na sa pamasahe. Nakaikot-ikot pa kami. So ang next itinerary namin, magpamassage dito sa Herbal Spa. No rice. No rice. Only bread. Yeah, I eat. What is the best you can recommend Actually, here? they are the same, just different from the smell.